Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Ito yung resback ni Atty. Roy Naguanzon sa Pangulo na nagmamayabang legacy project daw niya yung Bukana Bridge. O ito, ang totoong legacy project ng President Marcos Jr. ito, according to Atty. Guanzon. Ang legacy mo ay 20 pesos na bigas na good for one day at trillion peso corruption ng flood control ghost project. Ay ayos, supalpal. Ito ang pahayag ni Atty. Rowena Guanzon, dating COA and COMELEC Commissioner, matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. na ang Bukana Bridge sa Davao City ay isa sa kanyang mga legacy projects. Sa isang panayam habang nasa Bukana Bridge, sinabi ng Pangulo, ito ay isa sa 4 na malalaking proyekto. Ang mga tinatawag naming legacy projects na tatapusin namin sa Davao at sa mga karatig lugar nito. Inalmahan ito ng ilang grupo at personalidad na iginiit na ang Bukana Bridge ay na-conceptualize at napunduhan pa noong Administrasyong Duterte bilang China Official Development Assistance or ODA grant, at nagkataong natapos lamang ang proyekto sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. So anong masasabi nyo sa totoong legacy project ng Pangulo? 20 pesos per kilong bigas na lumalabas lang ng isang araw at saka trillion peso corruption scandal. Punta muna tayo sa bigas. Yan ang totoong ano niya, dahil siya ang nagpangako. Kampanyahan pa, sabi niya na ibabagsak natin, pabababain natin ang presyo ng bigas, 20 pesos per kilo. Ako, naniwala ako nung una eh. Bakit? Kasi isip ko, nagawa kasi ng tatay niya noon yung Masagana 99. Talagang ang daming produce nating bigas noon na to a point tayo ang nag-e-export sa ibang bansa. Kaya sa isip-isip ko, kung nagawa ng ama, kaya rin gawan ng anak. Kasi ang akala ko, like father, like son. Kaya lang, lalo na nung umupo siya as DE Secretary. DE Secretary. Nako, nakasobra 1 taon siyang DE Secretary, wala mang nangyayari sa sa presyo ng bigas, mataas pa rin. Only to find out, ito, opinion o speculation ng taong bayan na yung aligasyon ba ni Saldico na ang nagkokontrol kaya tumataas ang presyo ng sibuyas, asukal, bigas ay dahil kay First Lady. Aligasyon yan ni Saldico, at ang mga nababasa kong comments na kaya pala gustong gusto ni si Marlica ang palaging nagsasabi nito eh. Gustong gusto pa ni First Lady Lisa na maging DA Secretary si Bongbong Marcos noon pang panahon ni Tatay Digong. Kaya lang hindi pinagbigyan ni Tatay Digong kasi wais itong si Tatay Digong. Alam niya na weak leader pa lang Marcos. Alam niya yung paggamit ng pulburon. Kaya hindi niya pinagbigyan. Kaya nung umupo na siyang presidente, siya nang naging DA Secretary. Para, sino bang nagsabi? Si Atty. Guanzon ba? O ano? Para mapangalagaan ang yung sibuyas, asukal at bigas na kalakaran. Anyway, yan. BBM 20 bigas meron na. Ako ayoko nang i-contest niyan. Kahit once, parang guerrilla lang ba. Meron ngayon, tomorrow wala na naman. Yan ang kanilang 20 bigas meron na. O kaya hintayin mo pang magkalindol bago ka makabili ng
20 pesos na bigas or magkabaha. Yan ang style nila. Yan, legacy niya yan. At pasalamatan natin ang Pangulo dahil talagang naibaba niya naibaba niya ang presyo ng bigas 20 pesos kada kilo. Legacy niya talaga yan. And then itong korupsyon, trillion peso March, trillion peso korupsyon. Walang ibang makakaagaw yan. Siya talaga. He will be remembered. Kaya lang, anong klaseng legacy? Dalawa kasi yung legacy. Good legacy, good name, or bad legacy. Worst budget in our nation's history nangyari 2025. Yan, legacy niya yan. Ngayon lang nangyari ito, yung magkaroon ng ganyan na for 3 straight years, singit ng budget insertion, papunta lahat sa flood control at iba pa. Ngayon lang nangyari yan. Meron namang kickback, panahon pa, yung mga previous, meron na. Kailang nasa mga 5 to 10%. Kailang tumaas ng kaunti, according to Didiskaya, tumaas ng kaunti, Digong admin 12 to 15. Okay pa rin dahil magaganda naman ang mga infrastructure projects panahon ni Digong. Ito lang ang grabe. Sabi ni Diskaya 25 to 30%. Yung iba pa na mga 40 boys kaya umaabot ng 40%. Ang naiiwan na lang, ano ba yung sabi ni Mayor Magalong? 30% na lang ang naiiwan para sa project Kasi sa daming kickbacks. Kaya ang daming substandard, maraming ghost projects. So, speaking of legacy, agree ako dito sa sinabi ni Atty. Quanzo na ito ang dalawang legacy project na walang makakaagaw. Hindi pwedeng angkinin ng iba. Sa kanya lang talaga. 20 pesos bigas. One day lang. Tapos, trillion peso corruption scandal. Ano pa ba? In fairness, kung may magandang nagawa ang administrasyong ito, yung ipinagpatuloy nila yung NTFL Cup. Kailang hindi niya pwedeng masabing legacy kasi sinimula ni Tatay Digong, kailang tuloy-tuloy ngayon. Kaya halos wala nang makakaliwa sa bundok ngayon, nasa Metro Manila na lang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live ta karon, mao ni ang matabangan atugsin si Kuya. Salamat tayo. Salamat tayo. Kahinawag na sin. So si Kuya, so mani ang balay, ato pa niya. Salamat tayo. So mao ni ang balay ni Kuya ng atupan sa nahat gihatag sa iya nga yero. So nagagatop na gid si Kuya. So mo ni ang balay ni Kuya ngayon gipatindog. Natagaan man siya gyero. So mo na nga yung gitaod na. So ako man lagi si Kuya. So nindot na gid yung balay. So nindot kayo kay karon nahumanag-yod ang balay ni Kuya so nindot na kaayo kay nahumanag-atop ang gihatag sa iya nga yero, plinsen, pako, ug lansang nakataon na gid niya so nindot kayo mana og karon Kuya unsay imong masulti nga natagaan kag yero. Ay, pasalamat gid mi sa kuan naghatag og sin kay nakahuman gid mi kuan. Salamat gid sa Ginoo sa nagtabang og kuan sin. So pila na imong edad Kuya? 49 na. Sa 49 na ka. So, na kay mga anak. Na ana. So, asa imong mga anak Kuya?
Nag-eskwela. Aso nang eskwela pa sila. So unsa imong pangunabuhian kuya nganong karon pa man maatupan imong balay? Kuan na gyud mag-uma. So mag-uuma lang ka kuya. So si kuya mag-uuma lang so dako kayang pasalamat kay natabangan siya og nakaatop siya sa iyang balay og yero. So salamat kaayo sa nagtabang ug sa nagtan-aw sa video. God bless.